ligtas ka. So alam ko po na alam nyo ito pong verse na ito. Pero malimit ay mali po ang pagkakagamit nito. Pero pinagpapasalamat po natin sa Diyos na kung anuman po yung pagpapahayag natin, anuman po yung pag-subscribe natin dito sa kung tawagin ay London Baptist Confession of Faith, ito po ay hindi nanggagaling sa atin, kundi ito po ay dahil pinagliwanag ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang mga pinili at minahal. Opo. So, ito pong pagdi-discuss natin ng confession na ito o paghahayag na ito by itself, ito po ay grasya, biyaya ng Panginoon sa atin. So, salamat sa Panginoon. At mabasa ko na lamang po din yung isa pang verse na hindi na po kumbaga uncommon sa atin. Alam ko po na malimit nyo man na po itong naririnig. At ito po ay nagmula mismo sa mismong bibig ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:17:3. Ang sabi po roon, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. So malinaw po sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kung titingnan niyo po 'yan sa inyong mga kopya ng Biblia na meron kayo, no? Sa review po nung Confession of Faith natin sa 1, hindi po 'yan mga divine kumbaga copies. Tama po ba, pastor? No? Mga kopya lamang po 'yan, no? Yung divine po talaga ay yung mismong original na sulat, no? Pero ayun, pinagpapasalamat natin na ang Diyos din ang may gawa upang ito ay ma-preserve. Okay? At malinaw naman po na doon sa Confession of Faith natin sa chapter 1 na hindi po tayo dapat mawalan ng tiwala sa kopya na meron tayo. So review lamang po 'yon, ano. So ayun po. So ayun po, meron po kayong mga kopya nung chapter 2. Ang binasa po natin ay unang talata lamang po niyan. So kung yung chapter 1, mga nasa 9 chapters by 9 paragraph ba 'yon? I cannot remember. Pero itong chapter 2 tungkol sa Diyos at sa Holy Trinity ay meron lamang pong nailathalang 3 paragraph, no? At yung binasa natin at yung mga nasa kamay natin ngayon, kanina na binasa natin habang tayo ay sa iisang espiritu ay tumayo at nagbasa, yun po ay unang paragraph po lamang, no? So bilang overview po, no, sa ikalawang kabanatang ito or yung chapter 2, ang unang talata ay naglalahad ng pangkalahatang pananaw tungkol sa orthodox doctrine o yung pag sinabi pong orthodox, ibig sabihin right doctrine o tamang pangangaral patungkol po sa Diyos at sa katangian po ng Diyos. Tapos hindi po natin nabasa yung pangalawa at pangatlo, pero sasabihin ko na rin po sa inyo bilang overview pa lamang po naman. Ang ikalawang talata ay naglalarawan ng kaugnayan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At yung huli sa chapter 2, ang ikatlong talata ay nagpapahayag ng pananampalataya na ang Diyos ay Trinidad o Trinity, Triune, Ama, Anak at Espiritu Santo. So sana po yun ay nakapagbigay ng overview sa inyo tungkol sa kung ano po ang aasahan natin na matutunan at nawa po ay makapagpalakas sa atin, individual, bawat individual na kabahagi ng nag-iisang iglesia ng Diyos. Okay po? So, tama po yung sinabi ni Pastor sa akin. Sabi niya, wag daw madaliin, no? Sapagkat hindi po madali. Hindi po madali itong parte na to
ng confession na meron tayo. Pero yun nga po, pinagpapasalamat natin na kung ano man po yung mga nasasabi natin ay makakaluwalhati ito sa Diyos sapagkat ito ay sa liwanag ng kanyang nag-iisang salita. Ito ay ang salita ng Diyos. Okay po. So, bago pa man po, no, doon babasahin ko po muli yung unang parte nitong chapter 2 paragraph 1. Ito po ang pagkakalahad noon sa Tagalog. Mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. Okay po? Babasahin ko po muli at sana po ay maging malinaw po sa atin. Mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. So yun po ang una nating tatalakayin at sa liwanag po ng pahayag na yan, pagpapahayag na yan ng mga nauna sa atin at atin po itong sinusubscribe at ina-approve bilang kabilang sa mga tumanggap ng biyaya ay mangyari po lamang na samahan niyo po ako sa pagbabasa. Kung meron po kayong mga Bible, paki-open po yung Exodus 20. Yun po, chapter 20 po ng Exodus. Opo. So, Exodus 20. At babasahin po natin sa 3 talata lamang po at 3 hanggang 6. 3 hanggang 6. Okay po? So, paki-thumbs up na lamang po sa house kung nandyan na po tayo. So, ang babasahin po natin ay talata 3 hanggang 6. Okay? Okay. So, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, hindi po bago sa atin itong first and second commandment ng Panginoon. At ito po ay malinaw na isa pong teksto din na ating babalikan kung ating pong susuriing maigi yung una pong naging pahayag dito sa chapter 2. At yun po ay mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. So, marami po ang nagtuturo. Hindi ko na lang po 'yun sasabihin sapagkat hindi po ako sigurado. Pero yung ito po ay liliwanagin po natin yung pagkaka-describe po sa Panginoon dito, no? So bukod po doon sa siya lamang ang isa natatangi, sabi dito, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So alam po ba natin ang ibig sabihin ng term o word na mapanibughuin? So siguro in English mas alam natin at mas practical to sa atin ngayon yung word na jealous o jealousy, no? Alam ko po na meron po tayong konsepto ng jealousy na maia-apply po sa ating mga sariling mga buhay. Opo. Ako po hindi ko po may hindi ko po may ikukuble na meron po akong ganyan sa aking puso. Pero
sa maraming bagay po naman, no. Hindi ko po pinapatamaan yung wife ko. Nito nasa no. Sa maraming bagay po naman. Kumbaga, pero hindi po 'yan yung pagsabi ko po no na ako'y nagsiselos. Yan po ay katangian ko pero hindi po ako yung purong or eksakto at wagas na uh, uh, tawag doon magpapakita ng selos o sigasig, no? Alam po natin, ako po bilang si Jello ay isa pong makasalanang tao. At ang aking pagsiselos ay hindi po in line sa katarungan. Pero pag ang salitang jealousy ay inattribute po natin o binigay natin bilang katangian, hindi po natin binigay o kumbaga dinescribe natin sa Panginoon o sa Diyos na sa ating confession ay nag-iisa at tanging buhay at tunay na Diyos. Ito po ay makatarungang paninibugho o jealousy. So, ang salitang Hebreo na kana, ito po yung Hebrew word, yung original word na pinagmula nung jealousy or zeal or sigasig o selos ay ginagamit upang ilarawan ang malalim at matinding uri ng selos o sigasig. Sa konteksto ng Biblia, madalas itong ginagamit upang ipahayag ang masidhing dedikasyon ng Diyos sa kanyang tipan o covenant o kasunduan sa kanyang bayan. So dito po nagagamit yung salitang jealousy pag ito po ay ating ina-attribute sa ating Panginoon, no? Ito po ay masidhing dedikasyon ng Diyos sa kanyang tipan o kasunduan sa kanyang bayan. Ang banal na selos na ito ay hindi mababaw o makasarili, no? Kung tayo po nagsiselos po tayo, yan po ay ang pinag-uugutan po niyan 100% ay yung ating makasalanan o yung bumagsak natin na nature or kalikasan, you know? Kasama ng ating mga magulang si Adan at si Eva. So, pero sa Panginoon po, hindi po yun nag-a-apply. Actually po, yung lahat ng katangian ng Panginoon ay mai-attribute o maibibigay sa Kanya ng puro. Kaya pag sinabing ang Diyos ay pag-ibig, puro po yun. No? Pero pag tayo po ang lilikha sa atin ng definisyon ng pag-ibig, hindi po natin masasabing puro po yun. Pero hindi po natin maihihiwalay ang katangian ng Diyos kung sino siya. Kaya pag sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, yun po ay sa puro at siya lamang yun ang nakakaunawa ng salitang iyon. Meron po tayong konsepto ng pag-ibig pero hindi po yun puro. Okay? So hindi po natin ma-attribute yung ating mga sarili sa katangian na meron tayo. Ako po, masasabi ko po sa inyo, mabait po ako. Pero hindi po kayo maniniwala doon sapagkat sabi sa salita ng Panginoon, meron lamang isang mabait at mabuti at yun ay ang Diyos. Wala ka ng ibang ituturing na mabuti kundi ang Diyos lamang sapagkat yun po yung sinasabi natin na hindi natin maihihiwalay ang katangian ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. So sana po nagmi-make sense po iyon sa inyo. Okay? Okay. At mamaya mailalarawan pa natin yan ng mas maigi dahil nakabahagi po yan ng paragraph 1 ng chapter 2. Okay po? So please bear with me lang po, ano. So sa cultural at historical na pagsusuri sa sinauna, ang mga Diyos ay kadalas yung Diyos po na small letter or yung mga idols. Ang mga Diyos ay kadalasang inilalarawan bilang may damdaming tulad ng tao. So, matagal na, doon pa sa mga nauna sa atin, meron na talagang, kumbaga,
nabibigyan na rin ng tawag dito, ng description yung mga Diyos. Pero yun po, mga Diyos-Diyosan po yung ating tinutukoy dito, no? So, sa sinaunang kultura, ang mga Diyos-Diyosan or ang mga Diyos ay kadalasang inilalarawan bilang may mga damdaming tulad ng tao, kabilang ang selos. Na yun nga, nabasa natin dun sa Exodo 23 through 6. Ngunit, ang paglalarawan ng Biblia sa selos ng Diyos ay natatangi dahil ito ay nakaugat sa kanyang pag-ibig. Kaya po sinabi ko, God is love. Hindi po natin maihiwala yun. Kung siya man po ay may selos, ang pinagbubuhatan po ng selos ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig, na ang pinagbubuhatan din ng kanyang pag-ibig ay ang kanyang pagiging banal sa lahat. Okay? Okay. So, hindi po talaga natin maihiwalay ang katangian ng Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. So, nakaugat sa kanyang pag-ibig at katapatan sa tipan. Yun po ang pinag-uugatan ng selos po na yon. Kaya, wag nyo pong i-discount pag sinabing, ay, yung Diyos ng mga Kristiyano, seloso yan. No? Hindi po natin may undervalue kasi hindi po yun ang ibig sabihin ng selos na ito. No? Ang selos na pong ito ay ang pinag-uugatan nito ay ang pag-ibig ng Diyos. At pag sinabi nating pag-ibig ng Diyos, that love is a holy love. Marami po tayong konsepto sa ng pag-ibig ngayon sa modernong panahon. Pero alam po natin na hindi po yun yung tunay na pag-ibig, no? Sa mga teenagers diyan, no? Kaya po talagang masidhi po yung ganun na lamang yung pag um, pag-tackle nito ni pastor, no? Na ingatan po natin ang ating mga sarili, no? Gawin po nating puro ang ating mga sarili kasi yun po yung imahe na pinakita sa atin ng salita ng Diyos. Gagawing puro ng Diyos ang kanyang iglesia sapagkat siya ay betrothed dito, no? Siya ay nakatakdang ikasal dito. Okay po? So congratulations po doon sa mga ikakasal diyan, you know? Okay po. So, yun po. So, okay, saan na ba ako? Okay. Okay. So, ang selos ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang masidhing pagnanais na manatiling tapat ang kanyang bayan sa kanya, na umiiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at espiritual na kataksilan. Okay po? So, para po sa Panginoon, yung idolatry po ay pagtataksil sa Kanya. Okay po? Kaya po, sa konsepto ng kasal, hindi po talaga dapat ang pagtataksil o yung pong kumbaga o yung divorce na kung tawagin, no? Because God hates divorce, no? Sa Malakay hayagan po yang sinabi. Binibigyang diin ng konseptong ito ang kahalagahan ng tipan at ang inaasahang eksklusibong pagsamba at katapatan kay Yahweh. At napakaganda po no nitong London Baptist Confession of Faith chapter 2. Kasi ito po yung kumbaga magre-redirect sa atin, no? Kung tayo man po ay nahuhulog pong muli sa idolatry o kataksilan sa Diyos. Mangyari po na itong chapter 1 ay makatulong po sa inyo upang kilalanin ang inyong nag-iisa, isa lamang at tanging isang buhay at tunay na Diyos. So ano po yung unang point na ating napag-aralan dito sa pag-continue natin ng pag-aaral ng London Baptist Confession of Faith? Ito po ay ang pagiging pagtatangi sa nag-iisang Diyos. Okay po? So, itinuturo ng kasulatan at pinatutunayan ng kasaysayan. Okay? So, hindi lamang po ito mababasa sa Biblia, kundi po makikita po natin to sa
pag-unfold ng kasaysayan or history na ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay ang kasalanan ng idolatry o pagtataksil sa Diyos. Hindi kayang supilin ng makasalanang tao ang kanyang likas na pagkamaka-Diyos sapagkat naka-embed po yun sa kanyang nature, no? Kaya po yung mga atheist po na nagsasabing sila ay mga atheist, wag po kayong maniwala sa kanila. Sapagkat bagaman sinasabi nila na sila ay atheist, nandyan po talaga yung kanilang pagiging pagkamaka-Diyos sapagkat sila ay hinubog sa larawan ng may likha sa kanila. Kaya kahit anong deny ng mga atheist na yan, no? Pagpapakita lamang, hindi po kamangmangan. Kamangmangan, pero pagpapakita lamang po yan ng pride na nag-uugat sa ating total depravity o yung pagiging ubod ng masama natin bilang mga tao. Sa halip, ito'y laging lumalabas sa anyo ng kamalayan ng pag-iral ng Diyos. So meron talagang kamalayan ang bawat isa. Kahit pa man atheist ka o ano pa man ang tawagin mo sa sarili mo, nandyan talaga po yan. So ginamit ni Apostol Pablo ang wika ng ikalawang utos nang sinabi niya sa Roma 1:25. Ito pong sabi sa Romans 1:25. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sinamba at pinaglingkuran ang mga nilalang sa halip na ang lumikha na siya'y dapat purihin magpakailanman. So, hindi maiaalis ng tao ang may lalang sa kanyang mga nilikha. Hindi po natin kaya 'yon, no? Kaya tayo po ay mga creature. So hindi po natin maihiwalay na meron po talagang creator. Ngunit kaya niyang magsagawa ng pagpapalit. At yun po yung nabasa natin sa Romans 1:25. Sasabi ni Pablo, ang taong nilikha sa larawan ng Diyos ay gumagawa ng Diyos na ayon sa sariling larawan niya. Meron pong reverse, no? Exchange na ginawa. Pero hindi po niya talaga totally kumbaga mai-delete, no? O mai-annihilate niya yung katotohanan na meron talaga siyang pag-iral ng Diyos o konsepto ng Diyos sa kanya. Pero dahil nga po nag-fall ang tao, ang ginagawa niyang Diyos ay ang kanyang sarili. So, yun po. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglikha ng Diyos-Diyosan mula sa kasinungalingan ni Satanas. Okay? So nasabi po natin, no, merong tanging isang buhay. Alam po natin na si Satanas po ay buhay, no? Buhay po si Satanas. Okay? Buhay po si Satanas, hindi po patay si Satanas, ano? Pero hindi siya tunay. Sapagkat meron lamang isang tunay na Diyos. Si Satanas po ay Diyos ng mundong ito o sanlibutan ito. Okay? Pagkatapos sa paniniwala sa kasinungalingang iyon, binibigyan ng tao ang kanyang Diyos-Diyosan ng pagsamba at karangalang nararapat lamang sa tunay na Diyos. So siguro dito po muna magtatapos yung Sabbath school natin, ano? So pagbulay-bulayan po natin itong huling nabanggit. Pagkatapos sa paniniwala sa kasinungalingang iyon, okay po, pinili po ng taong paniwalaan ang kasinungalingan imbis na ang katotohanan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat siya po ay patay. Alam po natin yan, no? Lagi po yung nauulit sa bawat message, bawat preaching sa pulpito, no? Meron lamang pong isang pinagbubuhatan o pinagmumulan. Bakit
mas pinipili natin ang kilalanin ang mga idol o Diyos-Diyosan kaysa sa nag-iisa, tanging isang buhay at tunay na Diyos. Yun po ay dahil tayo po ay patay sa kasalanan. Okay? Binibigyan ng tao ang kanyang Diyos-Diyosan ng pagsamba at karangalang nararapat lamang sa tunay na Diyos. So kaya po, 'di ba? Lagi po nating ito po naging ano sa atin yung Soli Deo Gloria. Sapagkat wala po talagang ibang Diyos na tayo ay sasambahin at sa kanya ay nararapat ang lahat ng pagluwalhati. So, dito po sa unang bahagi ng unang paragraph, nakita po natin yung problema. Okay? Ang problema po ay tayo po ay makasalanan. Kaya po, pinipili natin, automatic po sa atin, na kilalanin ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kaya po, yung una ko pong na-share sa inyo, no, at pinaulit ko lamang po sa inyo, at sana, ito na po yung maging paalala sa bawat isa sa atin, no. At dito na po magtatapos itong unang Sabbath school na aking i-handle. So, Romans 10:9. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ibig sabihin, kaya ka po naliligtas dahil una ay binuhay ka ng Diyos. At siya ang natatanging isang buhay na Diyos. Kaya siya lamang po ang makapagbibigay ng buhay din sa atin. Kaya po sa very mouth of the Lord Jesus Christ, sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So salamat po, no, sa inyong pakikibahagi at pakikiisa sa kapahayagan na yan, ano? At ito po sa pagpapahayag po natin ay sapagkat ito po ay nagmula sa pagbuhay sa atin ng Panginoong Diyos. Tayo po ay may buhay na walang hanggan at tayo po ay naligtas sa kapahamakan, no? Sapagkat yung last sentence nung binasa natin dito sa first paragraph, ano po ang sabi? Ito po ang sabi doon. Ngunit siya ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Isa po doon yung idolatry. Hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan o aariing walang sala ang salarin. At siya ay ganap na makaturungan sa paghatol. So, bigyan po natin ng pagpupugay ang Diyos sapagkat sa kanya lamang po lahat ng pagpupugay, no? Pero ito po, magkaroon po tayo ng panginginig at matinding takot sa Diyos sapagkat siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. Hindi po natin maiaalis 'yon. Ang katangian ng Diyos ay ni kailanman hindi natin maihihiwalay sa kanyang sarili. So babasahin ko po yung number 2 tsaka number 3. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. So muli po, salamat at nawa po ay nakatulong ang itong Sabbath school na ito. So yun po, God bless you.